Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, yung end-time prophet, kami po nagpapasalamat, O Diyos, sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Narito po kami sa pakikinig ng iyong banal salita. Pinakamamahal na Panginoong Yesus, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Sa mga oras na ito, pagpalain mo ang lahat na makikinig in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At aming sinasaway, pinapalayas ang lahat na masamang espiritu ng hadlang, all demons, hindrances, doubts, and unbeliefs, cast out in the mighty name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat pong magsabing, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God, our Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, all over the world. Hindi lang po dito sa bansang Pilipinas, mga minamahal ko, sa lahat ng ating live webcast viewers, sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita, welcome to the royal family of God. Amen. Be strong in the Lord in these last days. From the book of Ephesians chapter 6, verse 10. Atin pong basahin. From the Epistle of Paul to the Ephesians chapter 6, verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Amen. Mga taga-Epesyong Kapitulo 6, versikulo 10. Tapos na po sa magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Amen. Praise the Lord. Sa katapus-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Ito po'y realidad na tayo po ay nasa huling panahon na. Kaya nga, sinabi po, katapus-tapusan. Pag nagtapos ang mundong ito, ikaw ay naging mahina at naging duwag. Mawawala ang kaligtasan, mga minamahal ko. Ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, magpapakalakas tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon upang ang kapangyarihan ay sumaatin, ang dyablo, ang kaaway ng Diyos ay magiging talunan. Nais ng Diyos na tayong lahat ay maging mapagtagumpay. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman, hindi laban sa dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala sa kadilimang ito, sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu, ng kasamaan at ng mga dakong kaitaasan. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, mga minamahal ko, espiritu ang ating kaaway. Baka matukso ka, papasok yan sa'yo. Ngunit pag nasa iyo ang banal na espiritu ng Diyos, wala kang dapat alalahanin dahil nasa iyo ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya sa panahon ngayon, sabi niya, be sober and be vigilant. Tayo po raw ay mapagpigil, mapagbantay. Ibig sabihin, ang kaligtasang tinanggap natin, bigyan natin ng lubos na kahalagan, for salvation is the greatest matter of importance. 1 Peter chapter 5, verse 8, atin pong basahin. 1 Peter chapter 5, verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Amen.
Unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 8. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Amen. Praise the Lord. Mapagpigil po tayo. Ibig sabihin, nandun yung pagtitiis. Hindi ka bibigay, hindi ka aayaw. Ibig sabihin, mananatili ka na ikaw nga ay tunay na Kristiyano. Yung tunay, mga minamahal ko, 100% kailangang masunod ang kalooban ng Diyos. Magbabantay tayo dahil ang kaaway, 24 hours a day na kumikilos. Yan ang katotohanan. Binabantayan, lalo na po yung mga on fire na Kristiyano, yun ang pupuntiryahin niya. Pag bumagsak yan, o di hindi na maghahayag ng kabutihan ng Diyos. Kaya sabi po, lalabanan natin ang dyablo dahil kahit umuungal siya, gumagala siya, naghahanap na masisila, pero tayo hindi pwede yun. Dahil laging tayo narito, nagpupuri sa Diyos, dumadalo ng dumadalo, nandyan ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanse us from all unrighteousness. Kaya mahalaga po ang pagtitipon ng mga banal. Mahalaga na tayo rin nagkakaisa. Mga minamahal ko, pag ibinuhos ng Diyos ang kanyang banal na espiritu, mga minamahal, talagang napakasaya. Wala ka nang aalalahanin pa. Alam natin na ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Kaya sumayo ang banal na espiritu. Anong gagawin mo? Mananahimik ka na lang? Hindi po. Sabi po na siya'y labanan ninyo ang kaaway sa matatag ng inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. Huwag mag-alinlangan. Pag dumating na yung karamdaman, itatak natin sa puso natin na ang Exodus 15:26, panghawakan natin noon yan hanggang kasalukuyan, kumikilos na siya ang Diyos na nagpapagaling sa atin. I am the Lord that healeth thee. Nakakalungkot. Mananampalataya ka, pag hindi mo na matiis ang sakit mo, pwede naman siguro Mga minamahal, denial ng iyong faith. If you deny our loving God, He will deny you. Imbis gumaling ka, lalala. Pero kung i-confess mo ang lahat ng mga kasalanan mo, magsumamo ka sa ating dakilang Diyos, siya ay mapagpatawad na Diyos, nagpapagaling siya. Amen? Praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, we have no choice. Labanan natin ang kaaway. Sa paanong paraan? Kailangan lumapit tayo sa Diyos. Huwag kang lalayo. James chapter 4 verse 8, atin pong basahin. James chapter 4 verse 8. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Amen. Santiago Kapitulo 4, versikulo 8. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong makasalanan, at dalisahin ninyo ang inyong mga puso. Kayo may dalawang akala. Amen. Praise the Lord. Ito pala ang tanging paraan upang hindi lumayo ang Diyos sa atin. Tayo po magsilapit sa Diyos at siya'y lalapit sa atin. Linisin natin ang ating mga kamay. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Dalisayin natin ang ating mga puso. Kayong may dalawang akala. Hindi pwede po rito double-minded. Ang kailangan, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat, magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Pag lumapit ka sa Diyos, nagpasakot ka sa kapangyarihan ng Diyos. Tama, ang mga kamay na ito ay mahina. Ngunit, pag napasakop ka sa Diyos, aakapin ka niya ng makapangyarihang kamay, mga minamahal ko. At doon, sasalangsangin mo ang dyablo. Tatakas siya sa iyo. Who will cast out demons.
Narinig natin, mga minamahal ko, 75 years old ng ating malakapatid, pero malakas. Bakit? Matapang siya. Talagang yung kalakasan, hinihingi niya sa Diyos, lumalapit siya sa Diyos. Pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Ano sabi ng mga hold-upper? Huwag ka na maingay, hindi ka naman kasali rito eh. Mga minamahal ko, physically, materially, spiritually, mga minamahal ko, yung paghayo sa ganong edad, 75 years old, mamamanga ang mga tao, ako rin, gusto kong pumunta dyan, lalakas ka pala at makapaghahayo ka pa. The longer we serve Him, the sweeter. Talagang nandyan po ang pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa huling panahon, ang kukunan natin ng perpektong halimbawa, kung anong puno, siya rin ang bunga. Dahil dyan nakasalalay, nakatingin ang marami. Taga Jesus Miracle Crusade ka. Opo. Sino ang pastor mo? Our beloved evangelist Wildy Estrada Almeida. Sila na nga mismo magpapatotoo. Totoo dyan. Huwag kang umalis dyan. Amen. Praise the Lord. Kaya sinasabi po from the book of James, chapter 5, verse 10, at magkasunod na po, Philippians chapter 2, verse 12. Amen. James chapter 5, verse 10. Take, my brethren, the prophets who have spoken in the name of the Lord, for an example of suffering, affliction, and of patience. Philippians chapter 2, verse 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Amen. Santiago Kapitulo 5, versikulo 10. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Filipos Kapitulo 2, versikulo 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harap ko, kundi bagkos mga iyong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng iyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating minamahal, ating ginagalang na pastor, bumabati po kami ng maligayang kaarawan. Maraming salamat, mahal na Panginoon. At sabi po ng banal na kasulatan, kunan niyo ang halimbawa, ang pagbabata at pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsisipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Ikaw at ako, natuto na ang salita ng Diyos na ipinapangaral dito ay may kapangyarihan at makatotohanan. Dumarating tayo ng pagsubok. Dumarating tayo may mga karamdaman. Tila baga nasa alanganin na tayo. Sa ating pagluhod, pagpupuri na itinuro, kalakip ang pag-aayunod pananalangin. Pagbigkas natin, pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pangunang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na pastor. At the right moment, ang ating mga dalangin tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagagaling tayo sa ating mga karamdaman. Tingnan nyo ang mga nasa ospital ngayon. Pumipila sila, nag-aantay sila. Pag ikinonfine, umaabot ng kulang linggo. Gastos kaliwat kanan pagkatapos sasabihin ng doktor, ipa sa Diyos. Pero dito mga minamahal, how great is our God. Ipapatong mo ang kamay mo sa may sakit. Gagaling. Bakit inaabot natin ang mga pagpapalag ito? Somebody is praying for us. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa huling panahon nito, ang ating minamahal at ginagalang na pastor, nagtiis, nagpagal, nanalangin, tinuruan tayo mga minamahal. Hallelujah.
sa ibang bansa, hindi na mapuntahan ng ating dearly beloved pastor. Pero mula dito sa powerhouse, pag sinabing powerhouse, lumagalaganap ang kapangyarihan ng Diyos saan man dako ng mundo at marami ang totoong namamangha. Talaga namang namamangha sila. Bakit? Ang Diyos natin ay kamangha-mangha. Sa Diyos ng himala, mga minamahal ko. Sa relihiyon, ang Diyos nila doon, Diyos ng hinala. Kaya nga mga minamahal, sabi po, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa. Ngayon ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung nais mong maging wise sa huling panahon, magkaroon ka ng takot sa Diyos. May paginginig, nagpupuri, nananalangin ng buong lakas, buong sigla. Ibigay mo dahil sa Kanya galing ang ating buhay. Nang hiram lamang tayo, ibinigay ng Diyos ang pagpapalag ito upang gamitin sa huling panahon. Upang ipagsigawan, God is good all the time. Amen? Babantayan natin ang mga sarili natin. May mga kahinaan tayo. Pero ang nais ng Diyos, kumapit tayo. Sabi ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live by the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loves me and gave Himself for me. Ituring natin na tayo ipinako na sa ating mahal na Panginoon upang hindi ka makalpas, kapatid. Ang daming tukso ngayon sa isang iglap, pwede kang bumagsak. Ngunit tumingin ka lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. At totoo po, may grabing pagpapala. Kung si Satanas ay aapakan natin, ibig sabihin, talunan ng kaaway. Tayo ang magtatagumpay sa ating huling talata. From the book of Romans, chapter 16, verse 20. Romans chapter 16, verse 20. And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Mga taga-Roma, Kapitulo 16, versikulo 20. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesus Kristo ay sumainyo. Amen. Amen. Praise the Lord. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumaiyo. Sa iyong paa, sa aking paa, sa paa ng propeta, lahat tayo rito, sa paa ng beloved children, lahat tayo rito, yung paa natin ang dudurog kay Satanas. Tayo ang gagamitin, mga minamahal ko. Kaya kailangan ang Espiritu ng Diyos ay sumayo. Siguraduhin mo lang yan, kapatid. Dahil kung hindi, ikaw ang aapakan ni Satanas. Hindi na natin babalikan ang dati nating pagkatao. Ang makasalanang buhay. Narito tayo makikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Let's go on, sons of God. March forward, mga minamahal ko. At ang pangako pa ng Diyos, ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumasa atin. Ibig sabihin, hindi kayang bayaran ng anumang salapi o kayamanan sa mundong ito. Mapalad po tayo, mga minamahal ko, sa huling panahon na ito. We are more than conqueror in the mighty name of our dearest Jesus. Yan ang panghawakan natin, mga minamahal ko. Kaya nga, tayo po, sabi niya, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walking about seeking whom he may devour. Ngunit ngayon naunawaan natin na ang salita ng Diyos. Sumasa atin ang kanyang banal na Espiritu
We belong to the true church of the living God. We're serving a faithful God. At salamat sa pagpapagal ng propeta. Ikaw at ako ay gumitawa. Nagpapatutot tayo, kaya kailangang totoo ang paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang inaantay po natin ating pinagpalang mga awit at manunugtog, mga minamahal, be strong and of courage. Magpakalakas tayo. Magkaroon tayo ng katapangan dahil ang Diyos, ang nais niya, yung matatag na Kristiyano hanggang sa kanyang pagbabalik. Habang inaantay natin ang ating mga minamahal, mga bisita, mga baguhan, ating live webcast viewers, upang sila'y tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the Lord will go before you, and His light will show the way. Yes, amen, hallelujah. And take courage, do not fear or be dismayed, for the one who lives within you will be strong in you today. Hallelujah. Let Him wipe all your tears. He knows He's been through pain before. Yes. And He knows all that you've been looking for. Be strong and take courage. Magpatuloy sa ating awitin habang nararamdaman natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nais ng Diyos, magpakalakas tayo, mga minamahal ko. Be strong and take courage. Konting panahon na lang, mga minamahal ko. Konting taste lang. Dahil sa ating pagtitiis, merong kaligtasan. Magpasalamat tayo sa tuwid-tuwina. Lagi nating angkinin, O Diyos, maraming salamat sa mahabang buhay ng aming binamahal ating ginagalang na pastor, na sa kanyang kaarawan lubos naming pinasasalamatan. Dapat namin i-prepare, dapat namin i-celebrate dahil kami lubos na pinagpala sa banal na gawain na ito. Halos ang buhay niya, ibigay niya sa pag-aayon at pananalangin
At totoo po kami ang nakinabang sa bawat isa. Nais ng Diyos magpakalakas, maging matapang sa huling panahon. Kaya bilang pagpapasalamat, magdala tayo ng marami pang kaluluwa. Kung anong maibibigay natin, the best gift para sa ating dearly beloved pastor, ibigay na natin ngayon habang mahuli ang panahon. Tayo po ay nag-aantay na lamang na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit tayo lumalakas? Bakit tayo nagiging matapang? Kasi nga, merong Diyos na makapangyarihan. Merong totoong pastor. Ikaw at ako dati bat-bat ng karamdaman. Nasa lusak ng kasalanan. Nais nating magbago, ngunit isang araw, inabutan ka ng panyaya. Tinawag ka sa banal na gawain na ito. Hanggang ngayon, sama-sama tayo nagpupuri, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay patuloy na umawit sa awiting ito. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. Yes, amen. For the Lord will go before you, and His light will show the way. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. Jesus. Lahat po magsabing, praise the Lord. Akin pong ibigay ang pong pagkakataon sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz, para po sa altar call. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, Brother Joe Mancera. Sa ating mga iniibig na mga baguhan, maging sa ating beloved co-preacher viewers, ating po napakinggan na napakagandang ebanghelyo ng kaligtasan. Be strong in the Lord. Kung nais po nating magpakalakas sa ating mga panahon, meron pong 4 na susi ng kaligtasan. Talito po yung gagawin natin ngayon. Unang-una po yung faith, pananampalataya. Nasabi naman ang kasulatan, ang pananampalataya ay nako sa pakikinig at pakikinig na salita ng Diyos. Pananampalataya, isang bagay na hindi po nakikita, sinampalatayanan mo, dyan ang lugod ng Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman ay hindi ka kalulugdan ng ating mahal na panahon. At ang sino mang lumalapit sa Diyos, kinakansay sa mampalataya namin sa Diyos lamang, na siyang tagapagbigay ganti sa nagsisihanap sa Kanya.
Kaya napakinggan nyo ang mga pato kanina, umusbong, ang malitabaltas sa inyong puso, yan po ang magagamit nyo sa nalapit na pagbalik ng ating mga Panginoon. Pangalawa, yung godly repentance. Maka Diyos sa pagsisisi. Sabi na walang kasulatan, lahat ng tao ay nagkakasala at walang umabot sa kaluwatan ng Diyos. There is none righteous, no not one. Wala sa mga matwid, wala. So paano tayo maging matwid sa harapan ng ating daklan sa buhay? Kinakailangan tayo po yung magsisi ng taos puso. Pag tayo nagsisi, ito po yung kumpletong pagtalikod sa buhay makasalanan. Iiwan mo rin dati mong ginagawa. At upang may sagawa mo ng tuluyan yan, kinakailangan ganapin mo ay katong reglamento ng kaligtasan. Ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Nasabi sa Gawa 28, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpatawad ng kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo pinilubog sa tubig, natataglan yung karamdaman, mabigat na problema sa nung kasama nilubog sa tubig. Pag ahon mo, naiwanin doon lahat, isa ka ng born again Christian, bagong nilalang ka na sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sabi sa Roma 4:5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Yung dati mong buhay makasalanan, iiwan mo na yun, ang lakad mo ngayon patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagkapatuloy, ang Diyos na po magbibigay ng pang-apat. Babaptismo ka ng kanyang banal na Espiritu. Sabi sa Roma 8:9, ang sinumang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ni Kristo sa Kanya. So, paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Kinakailangan po ang inyong pananatili, pagkapatuloy at sundin at unawain ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa gusto, mainibig ko sa ating baguhan, pag sa ating Blood Givers viewers, pagkatas mo yung dalawang kamay, tanggapin niyo ang una't ikalawang reglamento ng kaligtasan para pagsisisi. Mula sa inyong puso, gayahan niyo po aking panalangin sa sambitin. Ibuka mo ang bibig, sabihin mo, aking pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayo mag-aisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at hanggang ako maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mahal sa buhay. Itong aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan. We pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayo magsikami mong manalangin. Opo, dakila mapagpala mong banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahala para sa Kristo na pinagbubukal ng mga biyaya. Sa panandalangin ng taong nilang Sam, aming minamahal ginagalan, Pastor Evangelista, Will Armed, and Papa O God. Sa aming mga iniibig ng mga bago ng ngayon sa harapan, maging sa aming beloved viewers at tumanggap sa iyo sa oras na ito. Patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila ng kabanal-banalang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po sila ng tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan na ito rin po ang simulain ng kanilang marubrub na pagliksyo o Diyos. Iligtas mo rin maging ang kalamang sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan. We pray. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa namin sa gawa panapatay pagsisisi. After po ng ating closing prayer, huwag po kayong uwi na hindi po na magbaptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat kung kayo uwi na hindi nagpabaptismo, ibig sabihin, ayaw nyo mapatawad ng Diyos sa inyong kasalanan, ayaw nyo gagalin yung karamdaman, ayaw nyo mawala mga problema nyo. So basta pag uwi nyo mamaya, ganapin nyo ikatong reglamento ng kaligtasan, pag uwi nyo mamaya, baon-baon nyo ang kapatawaran, kagalingan, kapayapang, kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa iyong pagkapatuloy, ang Diyos po magbibigay ng pang-apat. Babaptismo ka ng kanyang banal na Espiritu. Nakita nyo kanina, nag-iiyakan ng Espiritu na nag-trembling, yan po yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Hindi po yung kayang bayaran ng salapi sa mundong ito. Yan po yung nagmumula, regalo mula sa ating mahal na Panginoon. At bilang anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tuwag ating ama sa langit bilang kanyang mga anak. Kaya sa ating mga Panginoon, pray for the sick, ako po binibigyan mo sa ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Ram. God bless you, my beautiful preacher. Beloved Brother Hill, purihin ng ating mahal na Panginoon, maminamahal. Praise the Lord. Tayo po muna ay magsisi bago natin hilingin sa ating mahal na Panginoon ang lahat ng ating mga prayer request. Hallelujah. Dakila po naming Diyos na mapangalanan sa lahat pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unang dalangin namin kagalang-galang na mahal Pastor Evangelist Waldes Rodon Meda, your time prophet, kami po ay lubos na nagpapangbaba, mahal na Panginoon nagsisisi.
Sama kami nasumpungan sa iyong pagkakasala, pagkukulang sa iyo. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, at tulungan mo kami. May utuparan po namin lahat mong kautusan, O Diyos. Maging maingat kami sa aming lakad araw-araw, mahal na Panginoon. Tulungan kami maging handa sa iyong pagbabalik. Hallelujah, paglingkuran ka, may takot at pagkikinig, mga minamahal. Mahal na Panginoon, lubos aming pasasalamat sa pinagkalubang mo kami ng totoong mga magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Beloved world pastor, beloved mama, beloved children, mahal na Panginoon, upang gabayan, samahan kami at ingatan, mahal na Panginoon, ang aming pananampalatayang kami pa makapatuloy na maglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, sa takot at panginginig, mahal na Panginoon, ay sa iyong kalooban ng Diyos, at sa lahat ng bagay pinagpapala mo, mahal na Panginoon, ang kalakasan, mahabang buhay, naman kagalang-galang, mahal na Panginoon, beloved children, mahal na Panginoon, lubos na namin pinasalamatan, upang may sakto para na nais mo na bang magbabalik, ang purong-purong ibanghelyong kaligtasan, makapangyarihan, mahal na Panginoon, may papalaganap sa doong daigdig, mahal na Panginoon, sa kaligtasan ng napakarami pang mga kaluluwa, mahal na Panginoon. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, thank you so much, Lord Jesus. Glory, glory, glory to God. Mga minamahal, ilehas po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, kabila, mga minamahal, sa ulo po natin, mga minamahal, ng kabila, sa parte ng katawan may karamdaman, at isipin po natin ating kagalang-galang, mga pastor, naglehas po sa atin, maging sa ating mga loved ones, at kung anumang masamang espiritu, karamdaman, problema, bisyo man yan, banggitin po natin, i-cast out po natin, sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, problems, financial problems, unbelief and doubts, vanity, glory, pride, lust, covetousness, materialism, drug addiction. Hallelujah. Kasaw ni Jesus. Be healed from soul right now. Be gone in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. 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 Purihin ka, malapay. Pasalamatan natin malapay mga minamahal ng lahat ng ating mga prayer request. Ito po ay tinugunan ng ating mahal na Panginoon sa malang kaparaanan dahil narito po ang totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Ang panalangin na matuwid ay totoong napakamakapangyarihan, mga minamahal. Hallelujah. Bangkitin po natin ang hallelujah, praise the Lord, 3 beses, mga minamahal, galing sa ating mga puso, more than a million times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sama-sama po tayo, mga minamahal. Praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory to God. Thank you so much. We love you so much, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At bago po tayo magtatapos, maminamahal, kaunting announcement po, maminamahal, ang ating mga banal na gawain, maminamahal, ay nagpapatuloy 3 times a week at every Wednesday and Friday. Dito po tayo, maminamahal, sa Pastoral House. Ang tabayanan po natin palagi, maminamahal, ating announcements upang hindi po tayo maligaw, maminamahal. This coming Sunday, Amoranto Sports Complex po ay muli, maminamahal. Amen. Praise the Lord. At magsimula po tayo alas 10 hanggang umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Ang ating midweek services, maminamahal, Wednesday, 1:00 hanggang alas 6. Ganyan din po pag Friday, 1:00 hanggang alas 6 po ng gabi. Ang ating TV program, maminamahal, Channel 4, every Saturday, alas 10:30 hanggang alas 12 po ng hating gabi. Ang ating radio program, maminamahal, sa DZME, 1530 kHz, mula Lunes hanggang Sabado, alas 11 hanggang alas 12 po ng hating gabi. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At advance happy Father's Day po sa ating beloved and noble pastor and all the beloved children and children-in-law ng ating beloved noble parents and sons, beloved son and sons-in-law ng ating beloved and honorable parents. The Lord, happy Father's Day this coming Sunday. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At tayo po minamahal ay magtatapos na po sa ating mga gawain. Praise the Lord. Ang ating closing prayer, binibigyan po natin sa ating beloved Brother Charlie Arellano, my beloved co-preacher. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you po, beloved Orden Petrol, beloved Kunerap. Tayo lahat manalangin, minamahal ko sa ating pagtatapos. Opo, dikilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, pinakamamahal namin Panginoon Jesus. At sa panalangin ng aming beloved, Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, your end-time prophet, Marpinoon. Narito kami, O Diyos, nagpupurito papasalamat sa natapos mo ba ng gawain na tunay pinagpala mong lubos, Marpinoon. Maraming salamat sa mga papuring awit para sa iyo, O Diyos. Gayon din sa iyong malang salita na aming napakinggan, Marpinoon. Maraming salamat po. At higit namin pinapasalamatan, Malpin, ang pagbuhos sa iyong Santong Espiritu at aming nadama yung napakatamis na presensya, Malpin. Maraming salamat po.
Malapit sa aming pag-uwi, Ama, ingatan mo po kami. Ilayo kami sa masasamang espiritu, gayon din sa taong masasamang pag-iisip. Sa mga desgrasya, kahabakan mo po kami. Lukubin Santong Espiritu, bawat isa sa amin, makarating sa kanya-kanyang tahanan, na taglay ang pag-iingat mo, Diyos. Pagpalain mo kami pag-ingatan, maging sa buong mundo na malapit. Sa pangalan ni Jesus, ito'y sabot panalangin. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord. God bless you so much po kami ng mga. Purihin ang ating mahal. We love you, the Lord. Our dearest Jesus loves you more and more. Amen. Praise the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon.
the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, our God bless everyone. Mag-iingat po sa pag-uwi mga minamahal. God bless you.